Nabasa po natin to sa kanyang salita kung paano gumawa ng mga himala ang ating Panginoon. Dahil nasa kanya na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Nagpagaling siya, nagpalaya siya sa mga taong bondage ng mga kasalanan. Kaya naging tayo rin po kung ang Holy Spirit ay nagdudwell po sa atin. Makakagawa po tayo ng miracle. Sabi nga sa John 14 verse 12, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung anong ginawa ko dito, masigit ang gagawin ninyo. Bakit? Kasama natin si Lord. Kasama natin yung Holy Spirit na iniwan niya sa atin. Sa Luke 24 verse 49, I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. Dahil may pangako ang Diyos. Doon sa lugar na yon, marireceive ninyo ang power of the Holy Spirit. Napakaganda po ng ating pong tema for the month of April. Ay nga I recall to excellent service. Pero nais ko pong ibahagi po sa umagang ito, bago po tayo mag-excel sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, we need the ministry of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya doon nga po sa ating text ibinigay po sa atin, sabi niya, sa Romans 12 verse 11, the Passion Translations po ito, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow, serve Him. So, kailangan daw po tayo, maging masigasig, nag-aapoy, nag-aalab, na tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon. In season, in out of season. Kailangan daw po tayo ay maglingkod sa Kanya ng pinakamahusay, pinakamainam na paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Yun lang po ang ating pong maire-return sa ginawa po ng Diyos sa atin. Nandoon po sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? So, yun po ating tema po ngayon. Pinakatapit po ay ang glorious ministry of the Holy Spirit. Ito po sa John 14, verse 16 to 17 and 26. Sabayan nyo lang po. Meron po ako dyan. Para medyo mabilis, sabi nga po ni Pastor Joey Crisosimo, mabuti daw po yung mabilis kaysa mabagal. So, mabilisan ko na po para yung oras po natin. Sabi niya, and I will ask the Father, and He will give you another Counselor to be with you forever. Ang sabi sa verse 17, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it either sees Him nor knows Him. But you know Him, for He lives with you, will be in you. And last verse po, doon sa verse 26, the next slide po, sabi niya, but the Counselor, yung ating pong patnubay po natin, ang comforter po natin, the Holy Spirit, when the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Ang Holy Spirit po, sabi niya, Holy Spirit has been described as the neglected of the Godhead. Ay, sige, pwede na po tayo palang umupo. I'm sorry. Yan. Sorry Excited lang po tayo. Amen? Okay. Sabi nga po, ang banal na Espiritu po ay ito paglarawan na marami po mga Kristiyano ang nanineglect po ng patungkol po sa Holy Spirit. Marami pong Kristiyano ang ino-honor niya pa, yung loving Heavenly Father and His Son, na as a risen Savior, but many Christians, they did not know the Holy Spirit. Even nga po doon sa Acts 19 verse 2, Acts 19 verse 2, even nga po yung mga disciples po, sabi niya, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Tingnan po natin, ang Holy Spirit ang mainam po, dapat po ito, siya yung nag-ooperate po sa atin. Sa ngayon po natin, amen po ba? At ang Holy Spirit po, kung pag ang Holy Spirit po ay sinamahan po tayo, magkakaroon tayo ng great impact. Even ang ating individual life.
even ang ating services, even in our family, in our community. Pag ang Holy Spirit ay nasa atin, malaking impact po ito na nagre-reflect po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya napakalaga po yung Holy Spirit. Sabi nga po dito, Holy Spirit is a person, He is a divine, and He is a third person in the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Isa lang po yan na sinasabi doon sa 1 John 5:7. And then the Holy Spirit indwells in every Christian. Ang Holy Spirit nananahan po yan sa bawat Kristiyano kung saan binasa po natin doon sa text na John 14 verse 16 and 17. Kasama po natin every day in our life ang banal na Espiritu. At ang banal ding Espiritu, hindi tayo inaalasan ng pag-asa kahit nadidisappoint po tayo na sinasabi doon sa Romans 5 verse 5. Ang sabi niya doon, and hope does not disappoint us because God has poured out His love into our heart by the Holy Spirit whom He has given us. So, minsan sa ating buhay, sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon, minsan nadidisappoint po tayo. Minsan para bang nanghihinaan na tayo ng loob. Na kahit ginagawa mo ng pinakamainam, may maririnig ka pa rin. Amen po ba? Kaya minsan ito po ang nagiging dahilan na marami pong Kristiyano, kung hindi siya filled by the power of the Holy Spirit, madadala siya sa kahinaan na pinagdadaanan niya. Kaya we need the power of the Holy Spirit. Sabi nga, kung kailangan po ang Holy Spirit, hingin natin ito sa ating Panginoon. At kung gusto mo na mag-excel ka sa paglilingkod mo sa ating Panginoon, we need the power of the Holy Spirit. Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, hindi tayo makakapag-serve sa Lord ng pinakamainam at pinakamahusay. Kaya, we need the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit indwells the Christian life as the executive of the Godhead. So, sabi nga po, kapag ang Espiritu ay nasa atin, bibigyan po tayo ng ng karunungan, kalakasan, at ang anointing ng Diyos ay mapapasa atin. Kaya napakahalaga po na lagi po tayo everyday filled by the power of the Holy Spirit. Mangyayari lamang po yun kung everyday po tayo ay meron tayong koneksyon sa ating Panginoon. Na early in the morning, na ginawa po ni Jesus doon sa Mark 1:35, siya po madaling araw pa lang naghahanap po siya ng solemn place para po siya manalangin. Bakit po? Bago siya mag-minister, yung time ng early ministry po niya, bago siya lumayo, mangharal ng salita ng Diyos, bago siya magpagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, nanalangin po ang ating Panginoon. At gawin po natin example po ang ating Diyos. Umaga pa lamang po, manalangin na po tayo so that yung Holy Spirit na sinasabi po na ating binasa dito sa John 14 verse 26, ay yung counselor po ngayon na ang banal na Espiritu na kung saan alam natin, tuturuan tayo, sasamahan tayo, lahat ng bagay na atin pong gagawin, sasamahan po tayo. Amen po ba? Kailangan lang po, maaga pa lang, makipag-ugnayan na tayo sa ating Panginoon. At whole day pong yon, maganda po ang gagawin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya we need the power of the Holy Spirit. As introductions po dyan, sabi niya, the divine standard that God has set for Christian living and service is so high and that is impossible to reach the standard without enabling ministry of the Holy Spirit. Ang banal pong pamantayan po na itinakda po ng Diyos sa bawat Kristiyano, sa bawat pamumuhay po ng isang Kristiyano, ito po ay sa paglilingkod po niya sa ating Panginoon, na kung saan po napapataas po ito. Pero imposible po na mapataas po natin ang ating paglilingkod po sa ating Panginoon kung hindi po tayo, yung ministry po ng Holy Spirit ay nasa atin. Without the power at without enabling ministry of the Holy Spirit, hindi po natin marireach out yung ating pong mga inaasam na tayo po'y mightily magamit po ng ating Panginoon. Sabi nga, human
human ability po natin, yung ating kung ano tayo, kung ano yung ating standard po natin, karunungan po natin, kung tayo po ay biniyaan ng Diyos ng karunungan, pero wala po yung Holy Spirit sa atin, lahat pong iyan ay useless. Amen? Kaya napakahalaga po. Mas maganda kung matalino ka na, marunong ka na, at talagang lahat ng skills, ability mo nasa iyo, at lalo-lalo na kung kasama mo ang Holy Spirit, magiging excellent service ka. Individually, magagawa mo ang pinakamainam ng serbisyo mo para po sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po ito sa bawat Christian po na kung saan, sabi nga, thus the person of the Holy Spirit has made His residence in the life of every Christian in order to do. So mananahan po ang Holy Spirit sa atin. At magagawa po natin ang lahat na pwede po nating magawa, na kahit na po tayo ay hindi nakatapos ng pag-aaral, kahit na po anong standard of living ka, pero kung ang Holy Spirit nasa iyo, ay tunay nga magagawa mo po ang lahat. Makapagbabahagi ka ng salita ng Diyos. Kaya tayo po, pinili, tinawag ng Diyos. Tayo po yung kung saan gagamitin po ng ating Panginoon para po makapaglingkod po tayo ng lubusan para po sa Kanya at maabot po natin ang maraming tao para makarinig po ng Kanyang salita. May 6 points lang po ako na ibabahagi ko po sa inyo ngayong umaga. What is His ministry? Amen. Una po dito, He is the seal of the Christian's assurance. Siya po yung tatakpo natin na mayroon tayong katiyakan bilang mga Kristiyano. Siniled po tayo, sabi nga ni Paul sa Ephesians 1 verse 13. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. So nung tayo po ay kumilala, tumanggap po sa ating Panginoon as Lord and personal Savior ng ating Diyos, sinelyohan na po tayo, tinataka na po tayo ng ating Panginoon sa pamagitan po ng Kanyang Espiritu. Ephesians 4 verse 30, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Huwag daw po natin nasasaktan, o huwag daw po natin na bibigyan ng sakit ang Holy Spirit. Sapagkat ang Holy Spirit po, nakasil na po sa atin sa katubusan po ng bawat isa po sa atin. Pwede po natin i-blasphemy ang Ama. Pwede natin i-blasphemy ang Anak. Pero wag na huwag po natin i-blasphemy ang Holy Spirit dahil wala po itong kapatawaran. Amen po ba? Sabi po yon sa Kanyang salita. Every Christian is sealed with the Holy Spirit. Ibig sabihin, lahat na po tayo, Kristiyano, may first-timers po ba? Wala. So lahat po tayo, silyado na ng ating Panginoon. A seal is a mark of ownership and it speaks of safety and security. Dahil nga po, seal na po tayo ng ating Panginoon, we have assurance na tayo po ay safety na. And we are secured and protected po ng ating Panginoon. Ang isang slave po, sabi niya, a slave was granted to show the name him safe. Name of his owner who had responsibility for him to keep him safe. Ang isa daw pong alipin, o example na lang po natin, sa isang kasambahay na mayroong kayong amo. Kayo ay, sabi nga, owner po niya, and responsible po siya sa inyo. Ano man ang mangyari nyo sa inyong pagtatrabaho, ay tunay nga pong, siya, dahil bilang responsible siya sa inyo, kung ano man ang mangyari sa inyo, ay talagang i-account po sa kanya yon. Halimbawa, magkasakit kayo, responsible po ng amo ninyo na kayo po ay ipagamot. Amen po ba? Tayo rin po, sabi niya, God has sealed us, has marked us up as His, malilit po lang yan as His own, and has given us the assurance that because His mark is upon us, we belong to Him, and are safe in His keeping. So, alam natin, pag tayo na sa ating Panginoon, protektado na po tayo. Sino po ang mga nanggaling sa probinsya? Sino po yung mga farm?
Ayan. Sa probinsya po, di po ba may mga alaga tayong baka? Sino po yung ako na-experience ko po na magpastol ng baka nung kasalukuyan po ako elementary high school. So sa probinsya po, pag marami pong baka yan, at meron kang sarili mong baka, kailangan mo po yan tatakan. As identity na pag-aari mo yon. Kaya pag ito po napahalo doon sa maraming kabakahan, kilala mo na kung alin yung baka mo. Kasi may tatak na yon. Tayo rin po, sa ating Panginoon, kilala po tayo. Kahit mapapasok po tayo sa maraming tao, o mapahalubilo po tayo sa maraming tao, alam at kilala po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Even ang ating pamilya. Halimbawa, yung asawa mo, napakalayo, matanaw mo lang yung ulo niya. Kilala mo na, even ang ating anak. Ganon din po tayo sa Panginoon, di po ba? Sa dami-daming tao, napasama doon yung anak mo. Pero dahil kilala mo yung anak mo, mapipinpoint mo, ay, yun ang anak ko. Di po ba? Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Kilala po tayo ng ating Diyos at hindi po tayo makapagtatago po sa ating Panginoon. May tatak na po tayo. Yung tatak na yon, sabi nga sa John 10:28, walang sino man ang pwede makakuha sa kamay po ng ating Panginoon. No one can snatch in the hands of God. Bakit? Alam ni Lord, may tatak ka na, akin ka na. Wala ka nang pwedeng umagaw siya. Maliban lang kung ikaw ay aalis sa kamay ng ating Panginoon. Pero babalik at babalik ka rin eh. Kahit na ikaw nawala, darating ang panahon, maalaala mo ang Diyos at ikaw ay magbabalik. Kaya nga, babalik ka rin. Amen po ba? Kahit mawala ka ngayon, nagpandemya, nawala ka for many years, nahiya kang bumalik sa ministry ng ating Panginoon. Pero alalahanin mo, babalik ka rin. Kasi nakatatak na sa iyo ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Ang gagawin lang po natin, idulog lang natin sa Lord, ipanalangin lang po natin na muli makasama po natin yung mga kapatid po natin na hindi pa po natin nakikita dito sa church. Amen po ba? Yun lang po ang mga sekreto po natin, ipanalangin. Kasi kahit anong minsan, papalo mo, imbitahin mo. Ang hirap po dalhin. Pero through our prayers, kaya po natin itong madala sa ating Panginoon. Kaya silyado na po tayo. Sabi nga po sa Romans 8 verse 15 and 17, bilisan ko lang po. For you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear. But you received the spirit of sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. So, ang tinanggap po natin ay ang espiritu ng Diyos, hindi po espiritu ng takot. Amen po ba? At dahil nga po, binilang po tayo bilang kanyang anak, pwede na po tayong tumawag sa ating Diyos. We can cry to God, Abba, Father. Pwede tayong humingi sa Lord, ano ba ang hingin mo? Ano bang gusto mo? Ibibigay sa iyo ng ating Panginoon sapagkat tayo anak ng ating Diyos. Ang sabi 16, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Mismo, ang Espiritu ang nagpapatotoo na tayo po ay anak ng Diyos. And verse 17, now, if we are children, then we are heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share His suffering in order that we may also share in His glory. So tayo binilang po ng anak po ng Panginoon, kaya po tayo ay tagapagmana. Marami pong pwedeng manahin po natin sa ating Diyos. Kung kayo po ay may ari-arian, ipagmamana po nyo ba yan sa ibang tao? Di po ba hindi? Bago kayo mawala dito sa mundo, magagawa kayo ng last will testament. Di ba? Ito ay para sa anak ko. Ito ay para sa isang anak ko. So, nag-iiwan po tayo. Ganon din po tayo. Tayo po ay tagapagmana po ng ating Diyos. At marami pong inihahanda ang Lord para po sa atin. And I believe po, habang narito po tayo sa lupa, mararanasan na po natin yung pangako po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ito po ang nagpapatotoo sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Binibigyan tayo
ng anointing po ng ating Panginoon. He will fill us with power of His Spirit. Isa po yung mana po natin po makukuha sa ating Diyos. And then sabi pangalawa, He is the secret of Christian victory. Siya po yung sikreto ng tagumpay natin bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga, kung wala pang Holy Spirit sa atin, hindi po tayo mabubuhay na mayroong katanggumpayan. Sabi niya, the Christian life should not be one of failure, but a life of victory and triumph. Ibig sabihin, ang buhay po ng isang Kristiyano, hindi po lagi yung failure. Hindi po yan laging bigo. Ang buhay po ng isang Kristiyano, lagi po yung tagumpay at mapagtagumpay. Bakit po? Lagi po natin kasama si Kristo sa parada po ng tagumpay. Kaya sa 1 Corinthians 15, verse 57, ang sabi niya, the one who lives this life out in us is the Holy Spirit, so that we are able through His empowering to be victorious over sin, self, and Satan. So, mapapagtagumpay natin o ma-overcome po natin ang kasalanan, ang sarili po natin, excuse me ya. Siya po, sabihin ko po ako, inuupo simula nung mag-iyari. Kaya, ang panalangin ko sa Lord, pagtuturo ako sa ibang sector, sabi ko, yan, medyo hinahinayang ko na lang po Yan. Ini-empower po tayo ng Holy Spirit para po mapagtagumpayan po natin ang kasalanan, yung ating pansariling lust, at saka po yung gawa ng kaaway. Pag ang Holy Spirit po nasa atin, mapapagtagumpayan po natin ang lahat. Lalo-lalo na po ang gawa ng kaaway sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Sabi niya sa 2 Timothy 4 verse 18, sabi po ni Paul dito, the Lord will rescue me for every evil attack and will bring me safety to His heavenly kingdom. To Him be glory forever and ever and amen. Ito po yung sabi po ni Pablo dito sa Timothy, na ang Panginoon, sino po ba ang nagliligtas po sa atin? Kundi ang ating Panginoon. Amen? Iniligtas siya. Kung saan, sa bawat atake sa kanya ng kaaway, ito po ay kanya po itong napapagtagumpayan. Lagi po siyang safe. Sabi, amen po ba? At ang sabi niya nga, ang response lang po niya is to God, all be the glory forever and ever. Amen? And sabi niya, God's character and God's name remains the same through all generations. Ito po ang character po ng ating Panginoon. He is fully trustworthy, always powerful, forever loving, and constantly present with us. So, punong-puno po siya ng pagtitiwala po. Tayo na, sabi nga po, pwede po natin siyang pagkatiwalaan ng lahat ng ating bagay kung meron tayo, even ang ating mga buhay, pwede po natin siyang pagkatiwalaan sapagkat alam po natin, siya ay napakamakapangyarihang Diyos, mapagmahal na Diyos, at lagi po siyang kasama po natin. And He is God of miracles and nothing is impossible for Him. Luke 1:37. Siya po yung talagang gumagawa ng mga himala sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung mga imposibleng bagay, nangyayari po sa atin. Amen po ba? Bakit po kayo narito? Kung walang ginawaan dyan sa buhay nyo, wala kayo dito. Amen po ba? Kaya yung miracle po na ginagawa po ng Lord, lalo sa buhay po natin, sa church po natin, sa komunidad po natin, yun po ang nagpapatunay na ang ating Diyos na ating pong kinilala, ang Diyos ang ating pong pinaglilingkuran ay napakamakapangyarihang Diyos na gumagawa ng miracle sa bawat isa po sa atin. Kaya nga yung ang hinihingi lang ng ating Panginoon sa atin, mag-excel tayo sa paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Wala na po siyang ibang hinihingi sa atin. Maibigay po lang natin sa Kanya ang, sabi niya, pinakamainam na paglilingkod natin sa ating Diyos. Isa rin po siyang, He split the seas and delivered His people straight through away from all enemies.
So siguro po, narinig niyo po natin sa mga katuruan po natin, yung miracle na ginawa po ng Diyos sa buhay po ni Moses. Amen po ba? Yung Red Sea, di po ba? Tumingin sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Wala na silang tatakbuhan. Pero sumunod po siya sa ating Panginoon, si Moises, at sabi nga, itapat mo ang iyong tungkod sa karagatan at nagkameron po ng highway ang karagatan. Amen po ba? At doon sila po ay naligtas dahil sa ginawa pong himala ng ating Panginoon. Tayo rin po sa ating kapanahunan. Maaaring tayo po binagyo ng problema po sa ating mga buhay. Merong gagawing himala ang Diyos po sa atin through the power of the Holy Spirit. And sabi rin po dyan, yan po yung character niya. He offered his protections through desert day and lovingly led them in the wilderness to the promised land. So alam na po natin si Moses, di po ba, nung inalis po ni Moses ang mga Israelites doon sa wilderness, sila po ay naglalakbay sa disyerto. At sa kanilang paglalakbay, mainit, pero ang ginagawa po ng Diyos sa kanila, ninalagyan po sila ng umbrella, yung mga ulap, hanggat sila po ay lumalakad ng araw. Pagdating po ng gabi, pillars of lights po, ang kanya pong ilaw sa gabi. Amen po ba? Kaya makita po natin kung paano gumagawa ang himala ang ating Panginoon at kung paano siya napuprotekta sa kanyang mga anak. Kaya alam ko lahat po tayo pupunta doon sa promised land ng ating Diyos. Amen? Sa finish line. Yun lang po ang ating hangad. Yung finish line na marating natin. Makakailan nga tayo ng fun run. Amen po ba? Sa May 25, tatakbo tayo doon sa kayang tumakbo. At siyempre, hahangarin natin, makarating tayo sa finish line. Kahit na hindi tayo mabilis tumakbo. Pero kahit pabagal tayo tumakbo, ang pinakamahalaga doon sa ating pagtakbo ay makarating tayo doon sa finish line. Tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, tumatakbo tayo at ang ating takbuhin, bagamat mabagal. Pero ang mahalaga, maris po natin kung saan naandoon si Jesus. Nasa finish line, naghihintay sa atin. Para tayo po ay bigyan niya ng gantimpala. Amen po ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Yun po. He provided a way for us to be saved through His Son, Jesus Christ, and He gave us His Spirit to help us today. So, una, alam naman natin si Jesus, nasa kanan ng Diyos, Ama sa langit. So, yung Holy Spirit na inuwanan niya sa atin, yung the great counselor po natin, yun yung nag-ooperate po sa atin. Kaya wag po tayo matakot, wag tayo mangamba, o ano man po ang nangyayari sa ibang bansa, sa buong mundo. Pero basta alam natin na tayo ay filled ng Holy Spirit at kasama natin lagi ang ating Panginoon. Aalisin ni Lord ang ating takot. Amen? Kaya sabi nga, we hold the promise that His love is everlasting. His mercies are new every morning, and His faithfulness is great. Jesus told us to love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. So yun po yun, pangako po yan ng Diyos sa atin. Magpasawalang hanggang pagmamahal na hindi niya tayo iiwanan. Every morning, kasama na po natin ang pangatlo po, He is the strength of the Christian's service. Siya po yung ating kalakasan, di ba sabi ko? Pag binigyan po tayo ni Lord ng power, ng anointing power ng Panginoon, ibinibigay sa atin yung karunungan at yung kalakasan. He is the source of our strength. Amen po ba? Because the joy of the Lord is our strength. Pag tayo po ay magalak, masaya, napapalakas po tayo. At siya po yung ating kalakasan po natin sa araw-araw po ng ating buhay. Minsan napapagod ka na. Minsan sumusuko ka na. Minsan nahihirapan ka na. Para ba sinasabi mo, Lord, give up na ako, hindi ko kaya. Tandaan po natin, hingin lang po natin sa Lord. Siya ang source of strength po natin. At muli tayong palalakasin po ng Panginoon sa pamagitan po ng kanyang banal na Espiritu. We are all saved to serve, but Christian service is impossible in our own strength. Sabi nga po dito, imposible po na magagawa po natin yung excellent service po natin sa ating Panginoon.
kung tayo po, sabi nga, hiwalay po sa ating Panginoon at ginagamit po natin yung ating lakas. Wala po tayong magagawa kung hindi po natin kasama ang ating Diyos at ang kanyang banal na Espiritu. Manghihina at maghihina rin po tayo. Amen po ba? Pero pag tayo po ay pinuspos ulit ng Panginoon, ng kanyang Espiritu, napapalakas ulit po tayo. Amen po ba? Nasabi niya nga dito sa Exodus 31 verse 3, "And I will fill him with the Spirit of God, with skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts." So makita po natin dito, pag nung sa lumang tipan po, na pag po inanoint po yung mga lingkod po ng ating Panginoon, yung great anointing po ng Holy Spirit, very effective po ang kanilang paglilingkod po sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, sa ating binasa po sa Exodus, "I have filled him with the Spirit of God, with skill, ability, and knowledge in all kinds of crafts." So tayo po raw ay pupunuin ng Espiritu ng Diyos para ibigay sa atin yung ating abilidad, yung ating skills, ganyan, yung ating kasanayan po natin, kakayahan po natin, at kaalaman po natin sa lahat ng ating pong ginagawa. Yun po ang pinakamainam. Lagi po natin kasama ang Holy Spirit po sa ating buhay. Even the Lord Jesus was anointed with the Holy Spirit when He began His public ministry. So doon sa Luke 3, sabi po ni Jesus dito, Luke 3 verse 21 and 22, "When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as He was praying," ano po ang nangyari? "The heaven was open." So that time po ngayon, napuspos po ng Espiritu po ang ating Panginoon. And dahil sabi sa verse 22, "And the Holy Spirit descended on Him in a bodily form like a dove, and a voice come from heaven, 'You are my Son, whom I love. With you I am well pleased." Amen? So, that time po ngayon, si Jesus po, ipinakilala na ikaw ay ang aking anak. Bumaba ang Espiritu sa pamagitan po ng kalapate. Amen po ba? At doon sa paglapat po sa katawan po ng ating Panginoon, mismo ang ating Diyos, nagsabi niya, ikaw ay ang, sabi niya, "You are my son. Mahal kitang anak." Kanya, "Mahal kitang anak. At ako ay nalulugod sa iyo." So, mismo that time po ang ating Panginoon ay kagaya po natin, isang tao. Amen po ba? Pero nakareceive po siya ng kapangyarihan po ng banal na Espiritu. At yun po, doon sa Luke 4 verse 18, alam po natin kung paano ang ating Panginoon, as sinasabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me, and because He has anointed me to preach the good news to the poor, and He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight from the blind." So mismo ang ating Panginoon, nakita po na, pagkamat hindi po natin nakita in physical eyes po natin, nabasa po natin to sa kanyang salita, sa kanyang iniwanang Biblia, nakita po natin kung paano gumawa ng mga himala ang ating Panginoon. Dahil that time po ngayon, nasa kanya na ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Nagpagaling siya, nagpalaya siya sa mga taong bondages na mga kasalanan. Kaya, naging tayo rin po, kung ang Holy Spirit po ay nagdudwell po sa atin, makakagawa po tayo ng miracle. Sabi nga sa John 14 verse 12, sabi ni Jesus, kanyang mga alagad, "Kung anong ginawa ko dito, masigit ang gagawin ninyo." Ibig sabihin, binigyan po tayo ng authority ng Panginoon, na masigit pa ang kaya po natin gawin. Amen po ba? Bakit? Kasama natin si Lord. Kasama natin yung Holy Spirit na iniwan niya sa atin. And then sabi po dito, sa John 24 verse 49, "I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." So mismo dito sabi ng Panginoon, hintayin niyo ako. Dahil may pangako ang Diyos. Doon sa lugar na yon, sa city na yon, hintayin niyo ako at doon marireceive ninyo ang power of the Holy Spirit. Diba? Doon sa Acts 1 verse 8, But you will receive power when the Holy Ghost comes on you,
And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to all the end of the end of the earth. So, yun po yung pangako. Pag daw po tayo tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang sabi niya, tayo ang magiging patotoo. Saan? Sa Pilipinas, sa Manila, at siyempre sa Paco. Amen? Lagi ko po yung kinukumpisan. Ang Jerusalem is our beloved Philippines. Amen? Ang Judea is kung saan tayo, Manila. At siyempre kung saan tayo. Siyempre sa Paco, sa Malate, sa District 5 po. And then we will proclaim it. And tayo po yung magiging witness ng ating Panginoon once na tayo po ay napuspos ng kapangyarihan po ng banal na Espiritu. It's not our might. Amen po ba? It's not our might. It's not our power. But by the Spirit of our living God. Zechariah 4 verse 6. So yun po ang binibigay sa atin ng Panginoon na kalakasan po bilang mga mananampalataya ng Diyos. Pang-apat po, 6 lang po ito. He is the spring of the Christian's joy. Ibig sabihin po, ang banal na Espiritu lives within us to produce this joy. Pag po tayo puspos ng Espiritu ng ating Panginoon, malungkot po ba kayo? Di po ba masaya tayo? Naalala ko ng EGR natin, di po ba? Halos tumalon tayo dito, halos kung ano yung mga ginagawa po natin dito. Why? Naranasan po natin yung pagbaba ng Espiritu po ng Diyos sa ating kalagitnaan. At yun ang nagbibigay sa atin ng kagalakan. Kagalakan na maglingkod sa ating Panginoon. Na kahit tayo pagod na pagod, pag may tumawag sa atin, ay, Pastora, meron ditong kailangan mong ipag-pray. Sa totoo lang po, after po ng EGR, medyo physically ako. Pero, hindi ko po pwedeng, hindi ko puntahan po yon dahil life and death po yon. And to really po na, pag tayo po talaga ay may joy in serving the Lord, kahit ano man po ang ating physical nararamdaman, pero pinapalakas po tayo ng Panginoon. At sabi niya nga po, tayo po yung spring. Daluyan, kung sa ilog, batis, hindi tayo natutuyo. Amen po ba? Bakit? Naaagusan po tayo sa ng batis doon sa batisan. Amen? Lagi tayong nananariwa. Sabi nga doon, sa Galatians 5:22, lagi na po ito natin naririnig. Sabi, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Dito po sa bunga ng Espiritu na Siyam, narito po yung joy. Kaya kung halimbawa, matalaglag po yung joy sa atin, damputin po agad natin. Amen po ba? Pag po natin panatiliin, baksak yung ating joy, yung kalungkutan po natin. Pulutin agad natin, ikabit agad natin, para yung joy na yon manatili po sa atin. Amen? Kaya sabi nga po, pag ikaw ay masaya, marami kang magagawa. Sabi niya sa Acts 13 verse 52, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Yung mga alagad po ng ating Panginoon, na puno po sila ng kagalakan at ng banal na Espiritu. The Holy Spirit lives within us to make us joyful, happy, and radiant people. Di ba sabi ko, pag masaya tayo, masaya rin po tayong naglilingkod sa Lord. Diba? Ang hirap po magtrabaho, ang hirap po mag-serve sa Lord kung wala ka ng joy. Pero pag may joy ka, kahit anong hirap, kahit anong pagod, kahit anong init, ano yung joy mo na ibahagi mo ang salita ng Panginoon, iabutin mo yung mga tao, matitiis mo yung bakit? Gusto mo ng puso mo na padama sa ibang tao yung pagmamahal mo. Noong nakaraan po, bagamat mainit, nag-evangelize po kami doon sa parteng Cristobal. Marami po talagang tao ang malulungkot ka sa mga kalagayan po nila. So nakakatuwa po dahil marami pong tao. Actually nga po, pag napupunta kami doon, ang isinishare na lang po namin, prayer agad eh. Gusto niyo po ng panalangin? Manalangin po tayo. Ang alok agad namin panalangin.
Tapos sa panalangin, doon po namin ginagawa yung Word of God. Sabay pagtanggap po sa kanila. So, we're so happy sa nakita po namin ganun, na kahit anong init, talagang ginawa po natin, alam po natin, kailangan po in season, in out of season, i-share po natin yung gospel po ng ating Panginoon. Kaya, naniniwala po tayo na sinamahan po tayo ng ating Panginoon. At masaya po tayong ginagawa po natin yon. Dahil kung hindi po tayo masaya, mararamdaman niyo po yung pagod ninyo. Pero after po namin noon, masaya po kami. Nagsama-sama po kami, halos ayaw po namin magkahiwalay. Kasi na-enjoy po namin yung amin pong pag-evangelize po doon sa lugar na yon. Nagkakameron po kami ng sharing pa sa mga taong ipinag-pray po namin. May mga tao doon talaga na nangangailangan talaga ng panalangin. So, yun po, basta mahalaga po, masaya tayo, ginagawa po natin yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon. Amen? Para mag-excel po tayo. Magagawa po natin to pag ang anointing po ng Holy Spirit ay nasa atin. And then panlima po, He is the source of a Christian's knowledge. Siya po yung pinakukuhanan po rin natin, source ng ating kaalaman. Hindi nga sabi ko, hindi naman po lahat tayo matalino. Amen po ba? Hindi lahat po tayo biniyayaan ng Diyos na magaling, tanyag. Pero alam po natin, ang ating Diyos, sabi niya, siya yung ating counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Isang magandang pangako po yon sa atin ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng kaalaman ng Lord kung paano mo gagawin ang gusto ng Diyos na pinapagawa sa iyo. 1 John 2:20, but you have an anointing from the Holy One, and all of you to know the truth. So, malalaman po lang natin na ang katotohanan kung ang Holy Spirit na ibinigay sa atin ng Diyos ay atin pong pananatilihin. Amen? Sa pagbabasa po natin ng Biblia, kung hindi po tayo hingi ng gabay ng Holy Spirit sa ating pagbabasa, hindi po natin mauunawaan, hindi po natin maintindihan, hindi po natin malalaman yung kapahayagan po ng ating Diyos. Kailangan mo natin talaga ang Holy Spirit sa araw-araw po ng ating buhay. His Holy Spirit teaches us all that we need to know concerning our walk and our work, what we are and what we are to do. How wonderful to have the divine teacher instructing and guiding us into the truth in order to please the Lord. So, yun po yung trabaho ng Holy Spirit. Tinuturuan tayo na kung saan sa ating paglakad, sa lahat ng ating ginagawa, even ano man na ginagawa po natin, sabi niya nga, kasama niya tayo, kasama natin ang Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa po sa atin. So in the last po, He is the succorer of the Christian's faith. Siya po yung ating suporta, tigapagligtas, marami po yan. Siya po yung ating pong kasama po natin sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. And we are to live by faith. Nabubuhay po tayo sa ating pananampalataya. Kaya sabi nga po, siya yung ating suporta po natin. Hindi man ang pananampalataya, alam naman po natin na ito mga bagay, sabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ito yung mga bagay na hindi po natin nakikita, pero pinapanampalatayaan na natin na lahat ng ating idinudulog, lahat ng inilalapit po natin sa Panginoon, sa pamagitan po ng ating pananampalataya, lahat po ito ay ating pong makukuha. Amen? Sabi sa Hebrews 11:6, sabi niya, and without faith, it is impossible to please God. Kung wala po tayong pananampalataya, imposible po na malulugod po ang ating Panginoon. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So we need faith. Hindi 99.99% na pananampalataya, kundi 100% of faith ang gusto ng Panginoon sa atin. Dahil kung kulang po yung 100%,
meron pa po tayong natitirang pagdududa sa ating Panginoon. Ay ayaw po ni Lord. Doubt is a sin. Ayaw ni Lord na tayo po'y magdududa. Kaya kailangan po 100% yung faith po natin na pag tayo lumapit po sa Kanya, kaya pong ibigay ng Panginoon kung tayo po ay kung hinahanap po natin ng totohanan ang ating Diyos. We are the subject to many trials and testing. Tayo po yun, nakaka-experience po tayo ng mga pagsubok po sa ating buhay. O minsan, natitest po yung ating pananampalataya. Sabi kung anong level ng faith mo, yun din yung level ng trials na ibinibigay sa iyo ng Panginoon. We are all under testing ng ating Panginoon. But when we overcome yung testing sa ating ni Lord, alam po natin, higher level po tayo ng ating pananampalataya. Na kahit anong gawin ng kaaway po sa atin, because we are now in the high peak, yung ating faith, hindi po tayo kayang magapi, hindi tayo kayang sirain, wasakin, o alisin tayo sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Kaya we live by faith, not by sight. Paano ba tayo magkakaroon ng pananampalataya? Ang sabi sa Romans 10 verse 17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Paano ka makakaroon ng pananampalataya kung ayaw mong umatin? Ayaw pumunta sa Bible study. So kailangan po, lagi po tayong present. Kung may pagkakataon lang po tayo, daluhan po natin. Dahil sa pagdalo po natin, marami po tayong makukuhang pakinabang sa pamagitan po ng salita po ng ating Diyos. Marami po sa Biblia ang sekreto ng Diyos na tayo lamang po ang makakakuha. Amen? Di ba sabi niya, everything ipapaalam sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga po yun. Ang sabi niya, 1 Peter 4 verse 14, if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. So, lahat naman po tayo. Sa panahon po ngayon, bihira na nga po ata na pe-persecute, lalo po yung ating mga henerasyon. And tayo mga medyo may edad na, the time po ng mga bagong born again po tayo, talagang nakaka-experience po tayo ng mga insulto sa ibang tao. Nung time po akong bagong born again, pag nakita po nila ako, sasabihin sila, hallelujah, nagtitinda ng luya, hallelujah. Pero tahimik lang po ako noon. Hindi po ako na naghalit, hindi po ako nagpakita sa kanila ng masama. Pinabayaan ko lang po sila. Even ako, na-persecute ako ng aking mga pamilya ko, ng tatay ko, halos ayaw akita ng tatay ko. Halos kulang na lang, umalis ka na dito sa bahay. Huwag ka nang uuwi dito, nung nandun po ako sa Manila. One time lang umuwi ako. Sa 3 months, one time lang ako pag-uwi ko pa. Marami pa ako nare-receive sa aking ama. Pero purihin ng Panginoon, hindi po ako tumigil. Dahil kung tumigil po ako, yung mga taong nagpe-persecute po sa akin, hindi po makakakilala sa Panginoon. Nagpatuloy po ako. At isa nga po sa tatay ko na nagpe-persecute po sa akin, grabe po ang persecutions ginawa niya sa akin. Hindi ako binibigyan ng baon. Pumupunta ako sa Manila. Pumasok ako bilang kasambahay ng auntie ko para may pambaon ako. Dahil that time po yun, na-born again po ako. Pero purihin po ang Panginoon. Bago po siya kuhanin o mawala po dito sa mundo, nakakilala po siya sa ating Panginoon. Ang mother ko at mga kapatid ko. Kaya wag po tayong titigil. Kahit nakita po natin yung ating pamilya ay hindi po namumuhay bilang isang Kristiyano. Wag po tayo mag-i-stop. Dahil dadating po yung time, yung ating mga pamilya mismo, sila po yung makakasama po natin sa ministeryo po ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. And that's Galatians 5:16. Ang sabi niya, so I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of a sinful nature. Sabi nga dito, praise God, wag daw po natin na ninyo pagbibigyan ang pagnanasa po ng laman. Po ang Holy Spirit po ay nabubuhay po sa atin, mapapagtagumpayan po natin ang lahat ng lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life ng ating buhay. And then po, Ephesians 5 verse 18, tatapos na po ako, do not get drunk on
on wine which lead to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Huwag daw po tayong maglalasing dahil ito daw makakasira po sa ating mga buhay. Sa halip po, magpupuno tayo ng Espiritu ng Diyos. Pag puno-puno po tayo ng Espiritu po ng ating Panginoon, lalakad po tayo sa mundo ng kaguluhan na meron po tayong tagumpay. Kasama-kasama po natin ang ating Panginoon at lagi po tayong magiging masigasig. Amen? Na maglilingkod po sa ating Diyos. Yung ating service, mag-i-excellence. Kung dati po, para bang nalalamig tayo, pahinay-hinay lang natin, okay lang yan, tama na yan. Nagpakanta lang naman ako eh. O nag-ayos lang naman ako ng mga upuan, okay na yan, nag-service ko sa Lord. Pero alam nyo, pag naramdaman ninyo yung Holy Spirit, yung joy sa puso po natin, mas mainam pang magagawa ninyo. Amen? Mas mainam pa, pinakamahusay pa ang paglilingkod na magagawa nyo po sa ating Panginoon. And conclusions ko po dyan, this presence of the Spirit assures the progress of Christ's mission and the integrity of the message. They will not be left alone, but will have the powerful presence of the Spirit with them all the time. Amen? So sabi nga, balikan po natin, yung Romans 12 verse 11, maging masigasig na maglingkod sa Panginoon. Panatilihin natin na lagi po tayong mainit at ang inyong pagnanasa ay maibigay sa Panginoon ang pinaka-mainam, pinaka-maningning na serbisyo po natin ang ating ibigay sa Diyos.